Kabado, at the same time excited, because today is the day. Ladies and gentlemen, punta tayong Leyte. Alright! Woohoo! Grabe, nakakalulo. Backers everywhere, anytime, anywhere. Kalawag pala. Naisip ko kaluwag. Dito tayo sa may Uni Oil Fishport sa may Taytay, malapit sa may C6. At nagpagas na rin pala tayo kanina. Full tank premium. So yun yung unang gastos natin ngayong araw. Reset tayo ng ating trip meter. Yan, trip A, trip B. Itong trip A naman ay gagamitin natin for daily ride. So everyday re-reset natin to. Ito naman yung magiging kabuuan ng trip natin papuntang Leyte at pabalik dito sa amin sa Cainta. Bali ang gagawin pala natin, since madilim pa naman, ay more on update lang tayo kung nasa na tayo. Ganyan. Kailangan kasi natin mag conserve ba yun o reserve. Basta, kailangan natin magtipid ng energy kasi malayo yung gagawin natin biyahe. Mamaya na tayo magkwentuhan kapag maliwanag na. Ayan. Okay, makarating tayo ng ligtas at enjoy natin yung biyahe. Hindi naman tayo nagmamadali at wala naman tayong hinahabol na oras. Mula nga pala dito sa may Uni Oil ay meron tayong 576 kilometers papuntang Matnog. God damn. Pero unti-unti naman natin yan. Ang first target natin ay itong gateway to Bicolandia. So meron tayong 5 hours, almost 6, and then 241 kilometers. Alright. Oras natin ay 2:28. Painit muna tayo ng motor. Yan, 2:29 na. Alis tayo ng 2:30. Yan, mapapansin nyo, meron din pala tayong intercom. More on music muna tayo, pampatanggal ng antok. 2:30 na, let's go. Di na tayo nabutan ng umaga sa may Pagbilao bypass. Bali dito tayo galing sa may kanan sa may Tayabas. Tapos itong padiretso na to ay papuntang Lucena. Then dito naman sa may pakaliwa yung papunta sa pinakabayan ng Pagbilao. Nung huling dumaan kami rito, sarado pa yung part na to ng bypass. So ngayon pa lang ako makakadaan dito. O tara, let's go. My God, layo-layo pa yung babiyahin natin. Sa Pagbilao pa lang tayo. Ngayon ko lang nalaman na pwede na pala dumaan dito sa part na to ng Pagbilao bypass. Dati kasi doon pa kami sa pinakabayan dumadaan. Weather natin ngayon ay makulimlim. Kanina sa bandang Pililya pa lang umaambon-ambon na hanggang sa pagbaba natin ng Mabitak. Sumakit ulit tayo ng Cabinti, especially sa part ng Luciana tsaka Lokban. Hindi mo siya ganun kalakas pero tuloy-tuloy yung ambon. Oh, may tulay dito oh. Siyan, dito may tulay din sa taas. Ayun, may mga dumadaan. May tulay pa pala uli rito isa.
Ayun, ito na pala yung dulo. Pero hindi pa siya totally tapos. Ito yung Center Island. Under construction pa. Yan, so kakaliwa na tayo dito. Sa may kanan yung pinakabayan ng Pagbilao. Dito na tayo. Buti na lang din pala at dito na tayo inabot ng liwanag. Kasi madami rin palang lubak-lubak dito. Ayun oh. Ang dalalim eh. Di mo kabisado tong kalsada na to. Lumusot ka dyan ako. Tapos ka ayan na ayan. May ibang part na malalim eh. Parang pwede ka na magilamos eh. The Backers. Ito pa. The Backers. Back. Back. Yun oh, malalalim oh. Bundok Peninsula, Bicol. Six wheels pataas, bawal sa zigzag road. Pakita tayo ng zigzag road. Grabe, gubat na gubat ano. Wow. Quezon protected landscape. Ano, maraming mga ganyan dito. May mga hawak silang flag. Tapos nanghihingi sila ng donation. Ayan, ito pa oh, si ate oh. Oh, si nanay. Oh my god, we are here already. Tubig pa pala dito oh. Wow! Grabe, nakakalula. Grabe, ganda talaga rito oh. The old zigzag road. Dang. Bicol Gumaka kanan, town proper ng Atimonan kaliwa. Alright, welcome to Atimonan. Ang dami ring lubak oh. My god. Oras natin ay alas 9 na. At nasa Atimonan pa lang tayo. Ang tagal ng rides natin. Ang dami nating mga anik-anik sa buhay. Ayun o, dagat o. Hey, dagat. Sorry naman, dagat na yarn. Low backers. Yun ang port ng Atimonan. Ayun na. Coastal Road. Check. Oh shucks. Umulan doon sa may kabilang part. Ayun, mga nakakaputi sila. Kailangan natin mag change outfit.
Dito na tayo. Dito tayo sa may dito tayo sa may Gumaka bypass. Biglang umulan kanina sa may Laredel. Grabe ang lakas. Yung tinuturo ko kanina sa may ang Coastal Road. Yun, biglaan bumuhos. Nag-alas 10 na. Ganda dito oh. Overlooking. Yun, dagat na. Dahil mga truck. Tapos mabagal lang sila lumusong tsaka umahon. Yan, tulad nito. Ang bagal ng pababa niya. Pinang-ingay yan ah. Saan siguro yun? Sa preno. Umaalalay kasi sila. Ayun, tulad na itong isa. Grabe ang tarik dito. Lalagay kayo sa preno pag mapapadaan kayo dito. Oh, ay riles. Yeah. Yeah. Dito na tayo sa may dulo ng bypass road ng Gumaka. At kanan na tayo dito. Agoy. Agoy. Lubakers. Lubakers everywhere, anytime, anywhere. Yeah. Oh, ng truck. May sunog na yung ano, preno. Haba ng pila ng mga sasakyan ah. Okay. Full tank ako kuya, premium. Dito ko na lang ilalagay para madaling dukutin pag biglang umulan. Okay, next gas natin ay 260. Alright, let's go. Let's go Lopez. Maaraw, umuulan. Ang gulo ng weather. Kanina binulaga tayo ng ulan. So ngayon ang init naman. Bayan. Paiba-iba parang siya. Aba. Traffic dito ah. Anong meron ha? Eto na pala ang bypass road ng Lopez. Tama, eto nga. Another alternative na ruta na di na kailangan dumaan sa bayan. And iwas traffic. Haba-haba din to. Pero at least hindi to ganun katarik tulad dun sa may Gumaka bypass. Grabe dun eh. Dinaan talaga sa bundok yung bypass road eh. Pero okay na rin yung kaysa wala. Kaysa naman dun sa bayan magsiksikan, diba? Blue and orange talaga sila dito sa may Quezon. Ayan. Blue and orange. Yan yung kulay nila. Ito, town proper. Katanawan dito sa may kanan. Diretsoy natin to. Dito tayo sa may dulo ng bypass road ng Lopez at ang traffic. Ayan o, Skyway. Bakit kaya may ganyan dyan?
Saan kaya yan? Taas eh oh. Anyway, let's go sa go. Susuong tayo sa matinding traffic. Ito po ay nagugutom na din. Grabe naman traffic dito. Okay, one way nga dito sa part na to. Yeah. The backers. Marami na rin palang mga nagagawang poste. Parang weird lang, bakit may ganyan dito? Baka may tatayang expressway. Ayo. Kalawag pala. Naisip ko Kaluwag. Si Ed Kaluwag pala yun. Ay, gutom na. Ed Kaluwag. Grabe din luwakers dito sa Kalawag ah. Fairness. Ayun oh. Pati sa kabila oh. Low bars everywhere. Bicol, Kalawag. May pasahero sa taas oh. Luwag pa naman sa loob. Alright. My gulay. We are here in Gateway to Bicolandia. Alright. Rock and roll to the word. God, oras natin ay 3:39. Oh my God. Tanghali na. Success. Bicolandia na. Okay. Kain muna tayo at ako'y nagugutom na. At hanap tayo ng spot kung saan tayo pwedeng umidlip. Iba na tama ng antok. Bicolandia. Alright. Meron pa tayong tumataging-ting na 335 kilometers. Oh my gulay. 7 hours and 30 minutes. So possible mga 9 to 10 hours yan. Alright, let's go. Mahaba-haba pa ang ating babiyahin. Doon na tayo hanap ng kakainan sa may intersection. At doon na rin tayo maghanap ng pwede natin matulugan. Let's go. Checking point. Ang kulit ng music ni Kuya eh, no? Daet, padiretso, Matnog, Legazpi, Pakanan. Ayun Matnog, 342 kilometers. May gulay. Dito muna tayo, kain tayo. Matakan, Parisan. Yung nakahanap tayo ng pwesto dito. Yan.
Malaki yung camping chair ko eh. Ayan o. Tapos top box. Yan. Yan. Okay na. Sold. Ayan. Doon lang ako kumain sa may ano na yan. Sa may ating sasakyan. Siya. Nakahanap ako ng pwesto dito. Sa tapat lang din. Malapit lang to sa may intersection kanina. After ng Bigolandia. Yan. Get muna tayo saglit. Okay. Ayan, nakatulog tayo ng mga 1 oras. Success. So itong kahabaan na to ng Andaya Highway mula rito hanggang sa may Sipokot, parang around 100 kilometers. So mahaba tong stretch na to. Pagkapasok ng Bigolandia ay Tagkawayan, Quezon ulit. Ayan o. Welcome, Tagkawayan. Naligaw na part ng Quezon sa Andaya Highway. Ganda yung kalsada dito sa part na to ng Andaya Highway. Uy, ang ganda dito oh. Puro puno yung tabi ng kalsada. Ang lilim tuloy, ayun oh, dito pa oh. Dito pa rito oh. Puro puno pa. Sa amin wala na eh. Puro bahay na. Uy, nahulog na puno dun. Hindi na ng tubig oh. Kitang kita oh. Biglang nag-traffic. Anong meron? May malaking truck sa unahan. Hirap kasi overtake pag ganon. Blind spot kasi. Baka may kasalubong. Kaya binisinaan natin si kuya at binigyan naman tayo ng matinding signal. Ayan na naman ang ulan. Op, ang lakas ng ulan dun. Alright, a minute na. Pero ako nakakapote. Ang gulo talaga ng weather dito eh, no? Ang gulo. Lakas ng ulan, biglang aaraw. Lakas ng tama eh, no? Ayun, tingnan mo, basa-basa po. Pero pagdating dito sa part na to, wala na, mainit na ulit. Ba ang tama, nakakapote kahit mainit. Uy, ito daanan ng tren. Lumang luma na oh. Active pa kaya to? Classic eh, no? Galing.
Oh, very nice. Bigla ko lang nakita. Binalikan ko lang. Anyway, hindi pa tayo nagda-drive dito. Parang hindi matapos-tapos tong kalsada na to. Alright, uminit na naman. Oo, nilagyan ko na nga to ng cover eh, para di ko natanggalin kahit umulan eh. Right. Grabe tong Andaya Highway. Ang haba. Grabe, may get 2 hours natin binahe yun. Mula dun sa may intersection malapit sa Bicolandia hanggang dito. May gulay. Yan, ito na yung dulo ng kalsada. Dito yung Sipokot sa kaliwa, dito tayo sa kanan, Panaga. Woo! Time check 4:20. My gulay. Kayaan. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Alisin ko na. Let's go. Chumicha lang tayo dito saglit sa may 7-Eleven. At let's go, biyahe na tayo. Okay, so dito pa rin tayo sa may Sipokot. Alasin ko na, Sipokot pa rin tayo. Bali, ang gagawin natin ay hindi na tayo diretso ng Matnog Port kasi hindi na kaya ng powers ko. So punta tayo sa may bandang Naga, mag-check-in tayo doon, and then bukas ang madaling araw natin i-continue ang ating biyahe papuntang Leyte. Alright. Tsaka padilim na rin kasi hindi ko naman kabisado to, although nakapunta na ako dito dati, pero may kasama kasi ako noon, sila Alben, sila Leo, tsaka si Tolitz. Ayun, mga Bicol boys yun eh, mga pabalik-balik yun dito eh, kaya kabisado na nila yung daan. So tutuloy pa rin naman natin ang ating journey. Wala, tinamaan ng antok. Mahirap na, mahirap i-risk ang antok. 15 hours na rin yata ang bumabiyahe. Oo. Kailangan magpahinga. Gagawin na lang natin ay alis ulit tayo ng madaling araw. Check ko pa, di ko pa sure kung anong oras. Again, di man tayo nagmamadali, wala man tayong hinahabol ng oras. Safety first, always, palagi safety first. Nakuha ko nga palang tutulugan ay around 600 pesos for 12 hours. So good sa goods na yun. Turo ko sa inyo mamaya, baka maligaw kayo doon tapos kailangan nyo matutulugan, edi yun, mura lang, 600, 12 hours na. Yung mga ganong rates, 1K pababa, good deal na yun ha, para sa mga overnight stay. Pinocompute ko rin kasi kanina yung oras nung nasa 7-Eleven ako. Kung itutuloy ko to hanggang Matnog Port, makarating ako dun ng mga 9 or 10, tapos tatawid pa yung Roro. Hindi naman din sure na pagdating ko dun may barko kagad na masasakyan, so baka waiting time pa. Naisip ko na magstay na lang dito, tapos alis na lang ulit ako ng madaling araw.
Para pagkaliwanag, nandun na ako sa Samar. Alright. Okay. Nandito tayo sa may transient or hotel na tuluyan natin ngayong gabi. Inala na tayo kanina. O bali, ang plano ay bukas ng umaga is tayo ng mga 3 pupuntang Port ng Matnog, and then tawid tayo papuntang Allen, tapos mula Allen ay pupunta ng Leyte. Saan kayanin? At sa bukas pahinga na.